Alexa makes sure that everything in their workplace is spotless, which in the 5S is the following. I-listen na natin. Okay? Hindi, madali lang yan. Riton Sosuke. Riton Sosuke. Seiri, Seiso. Riton Sosuke. Ay, di. Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, and Shitsuke. Diba? Oh. Pag si Siri, magtatanggal ka muna ng mga unnecessary na bagay. Si Satan, set in order, organize. Si Siso, shine, spotless. Okay? Madali lang yan, teachers. Madali lang yan siya, promise. Riton Sosuke lang. Oh. Kahit hindi mo na kabisaduhin yung English, translation yun eh. Riton Sosuke, ano mauuna? Okay? Remove, Riton, si Seiri, di ba? Um, Satan from the word itself, set in order, di ba? Set in order. Set in order, Satan. Seiso, shine. Kasi one word lang siya, shine, seiso. Di ba? Seiketsu, standardize, di ba? Gawin mo siyang routine. Okay? Si, pilitin mo siya maging routine, gawin mo siyang mag-establish ka ng rules, no? Then, i-sustain mo siya. Shishitsuke yun. Okay? Anong 7? Ay, wala yan. Wala yan sa Japanese. Safety and spirit. ML lang yan. Safety and spirit. Huwag mo nang dagdagan, ate. 5S na lang. Huwag mo munang dagdagan. Next time na pag lumabas na sa let, tsaka na natin aralin yung safety and spirit. Okay? Next. What is the proper order of washing dishes? Okay? Ano mo una? Unahin nyo muna si Okay? Glassware, utensils, plates, and pots. Ang pinaka-idea dito, unahin mo muna ang hindi madumi, ang less soiled. Ibig sabihin ng less soiled, mas kakaunti yung mga dumi niya. Okay? Less soiled. Okay? Sa pinakamadumi. Ang pinakamadumi dyan si pots. Kaya sagot natin si letter C. Okay? Next, one of the principles and concepts of housekeeping is acknowledging that home or offices have important areas which should be given attention first and foremost in cleanliness. Which of the following areas of the house, needs to be the cleanest part of the house? What would be the cleanest part of the house? Ha? Mas kayo sagot nyo. Oh. The answer here is toilet and bathrooms. Because toilets and bathrooms, urinals and lavatories, and their accessories need to be the cleanest part of the house. Bakit? Because they have the most direct contact in our bodies. Okay? A question. According to science, okay, the bed sheet, okay, the bed sheet, the pillowcase that we're using in our bed is the most, or it has the most um, number of bacteria and bacterias. Okay? Tama ba? Okay. Mas madaming bacteria sa bed at saka sa pillowcase, unlike sa toilet and baths. Okay? Bakit mas hindi tayo nagkakasakit sa pillowcase or sa higaan natin? Kung mas madami siya, mas madami ang bacteria according to science sa bed and pillowcases natin. Bakit kaya? What would be your answer if ganun ang tanong? Mas madami daw ang bacteria sa pillowcase kaysa sa inodoro. Sige, what would be your answer? Bakit daw mas nagkakasakit ka sa bacteria ng CR kaysa sa bacteria ng
ng pillowcase if the pillowcase has the most number of bacteria? Ha? Contagious? Malapit na? Okay, ang tanong, may tanong dito, bakit hindi daw kitchen? Because 'di ba sa kitchen naman yes, kailangan talaga ano siya, because kitchen is always 'di ba mas malinis talaga siya kaysa sa sa lavatory and toilet and baths, okay. Kasi mas maintain natin yung yung bacteria and yung dumi sa kitchen kaya mas malinis siya compared to toilet and bathrooms, okay. And sa kitchen hindi naman tayo dun tumatae or what, 'di ba? Hindi na tayo umiihi dun. Hindi man tayo naglalabas ng bacterias dun, 'di ba? Oh. Okay. So I already see the correct answer from 1E21GX9DSFUD 6I6CS2X. Sabi niya, mas harmless ang bacteria sa pillowcases kesa sa lavatories and bathrooms, which is correct. Okay? Di ba, ang bacteria sa faces natin na malilipat natin sa pillowcases is actually helpful in maintaining the moisture of our skin in the face, 'di ba? Mas nakakatulong siya, 'di ba? So mas harmless ang bacteria sa faces or hair natin. Okay? Unlike sa CR, doon na nangyayari lahat ng dumi, 'di ba? Kasi nga 'pag madumi tayo na naliligo, yung mga kinain natin nanggagaling sa tiyan natin na madudumi, yung mga bacteria mas matitindi ang nasa laboratories and bathrooms. Okay? Mas harmful ang germs sa CR. Okay, do you get me, people? Okay, now let's proceed. Okay, pingin mo na ako ng heart kung nagigets. Okay, medyo bilisan na natin ng konti. Okay, very good. So next is the family budgeting and financial management. Let's identify the sources of family income, classifies family expenses, fixed, variable, and emergency expenses, prepares a simple budget and practice thriftiness and saving. Pero hindi ko na sinama at ang thriftiness. It's all about pagtitipid lang naman. Okay, so question, the Reyes family tracks their monthly spending. One month, they noticed that their grocery bills were higher, okay, than usual because they thought they bought extra fruits and snacks, and their electricity bill increase is likely due to using the air conditioner more often. Okay? Which type of family expenses do these costs represent? Saan siya papasok? Sa fixed expenses ba? Sa variable expenses? Sa emergency expenses? Or sa capital expenses? Okay. Okay, very good. The answer here would be variable expenses. Okay? Alamin natin bakit variable expenses. Okay? Oh. Ano yung pagkakaiba niya? Okay? Pero alamin muna natin kung saan nanggagaling yung mga sources or usual sa pinanggagalingan natin ang sources ng family income. Okay? Family income is the money or resource received to meet household needs. Okay? Common sources ng family income natin. Of course, galing sa salary, sa trabaho. Okay? Business, kung may business ka or self-employment ka or sole proprietor ka, okay, investment, savings, may investment ka ba? Ito yung mga passive incomes mo. Kahit hindi ka na magtrabaho, may mga passive incomes ka, may papasok na pera sa'yo. Okay? Next, government assistance, pension, social welfare, or financial aids. Okay? Next, gifts and remittances. Money or goods from relatives or OFWs, yung mga bigay sa atin. Okay? Mga padala. Okay? So these are the resources of family income. No need to further discuss this, no? Okay. Yes, I like the 7-20-10 principles, but we're going to discuss that later on. Okay, so these are the type of expenses. We have the fixed expenses, variable expenses, and emergency expenses. Sir, ano ang pagkakaiba? Very basic lang. Very self-explanatory. Kahit wala ko, kaya-kaya to. Okay?
So pag sinabing fixed expenses, these are the regular, predictable payments. For example, yung renta mo sa bahay. Magkano ang range na kuryente nyo buwan-buwan-buwan? Okay? Buwan-buwan. Okay? Utilities. Okay? Yung tubig, magkano ang range nun? Di ba may mga range tayo niya. Alam na natin, ay, ano ko, every month, 500 lang naman yung water bill namin. Okay? School fees. Okay? Yung tuition mo. Very alam mo na yan. Alam mo na kasi yan eh. Ibig sabihin, hindi na siya nagbabago. Yun na yun. Fixed na. Fixed expense na siya. Okay? So, kailangan natin itong mga alamin, itong mga fixed or types of expenses natin sa bahay. Bakit? Later on. Okay? So, pag sinabing variable expenses, okay, cost that fluctuates, pwedeng bumaba, pwedeng tumaas. Okay? Variable, various, magkakaiba. Tama? Variable, di ba? Variable, various. Ibig sabihin, hindi sila pare-parehas. Pwedeng magbago. Kaya ang nakalagay dito, cost that fluctuate monthly. Pwedeng tumaas or pwedeng magpaiba-iba ng presyo. Very good, Juntilia. Okay? Ano to mga to? Groceries, transportation, leisure activities. Ano ibig sabihin ng leisure? Libangan. Diba? Oh. Next, emergency expenses, unexpected or urgent costs. Example, medical bills, house repairs, and car breakdowns. Okay? Pag ka, bumili ka ng kotse, di ba? Akala mo okay na nakabili ka ng kotse. Pero nagulat ka ang, ang pagdala mo sa kasa, Diyos ko, abutin ka pa na ng 20,000. So those are the minsan emergency expenses mo na hindi mo na-expect. Okay? So anong purpose na ito? Bakit kailangan natin malaman yung type of expenses? Of course, para alam natin how are we going to manage our budget monthly? Okay, alam natin kung paano natin gagastusin. Ay, ito ilalaan ko na 'tong pera na 'to. Okay? So, ilalaan ko na 'tong pera na 'to kasi ito naman talaga yung magastos ko sa internet, sa electricity and bills. Sa pagkain, siguro magdadagdag pa ako ng mga 1,000 to 2,000 pesos because sa kabobohan ni BBM tumataas ang mga bilihin, okey? Oh, 'di ba? Oh, dahil sa kabobohan ng administrasyong itong kailangan ko mas magdagdag pa ako ng emergency expenses kasi mamaya masira yung mga flood control projects na pinaggagagawa nila, okey? Mamaya bahain kami. So, I need to magdagdag ng emergency expenses. Kasi mamaya-maya kahit gusto ko silang kasuhan, sasabihan lang ako ni Boyeng Rimulya na, "We can bend the law." Okey? Next.